Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas kay Jomon. Papunta na siya para kunin ang damit pangkasal ng kanyang kapatid. Pangatlong anak siya ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Vincent. Bukod kay Jomon, nagkaroon din ng 3 pang anak si Vincent. Sa pag-uwi, nakita ni Jomon ang kanyang dating kaibigan na nagngangalang Mushtaq. Pagkatapos ay nag-imbita siya na magtanghalyan ng magkasama at tumambay dahil matagal na silang hindi nagkita. Sinabi ni Mushtaq kay Jomon na siya ay naging matagumpay na negosyante at na-export pa niya ang mga produkto na ginawa niya sa ibang bansa. Balak niyang imbitahan si Jomon na magtulungan sa isang kumpanya. Nataranta si Jomon na nakarinig nito. Dahil kahit anak siya ng isang mayamang businessman, wala siyang puhunan dahil walang tiwala sa kanya ang kanyang ama na magnegosyo. Alam niyang siya ay isang spoiled at hindi independent na tao. Pagkalipas ng ilang sandali, napagtanto ni Jomon na napakatagal na niyang nakipag-usap kay Mushtaq. Huli na siya sa paghahatid ng damit pangkasal ng kanyang kapatid na babae. Hindi lang iyon, nakaramdam din siya ng inis kay Mushtaq sa hindi pagpapaalala sa kanya. Dumiretso si Jomon sa bahay para makipagkita sa kanyang ate at humingi ng tawad sa kawalang ingat na ginawa niya. Buti na lang at napatawad siya ng ate niya. Pagkatapos noon, siya ay pinagalitan ng kanyang ama, na mukhang galit na galit noong mga oras na iyon, ngunit agad siyang gumawa ng dahilan. Isang umaga si Jomon ay bumubulong sa kanyang ama na bilhan siya ng motor. Napagod si Vincent at nagpas siyang sabihin kay Jomon na bisitahin ang tindahan ng kanyang kaibigan para piliin ang bike na gusto niya at babayaran niya ito mamaya. Tuwang-tuwa si Jomon at agad siyang pumunta sa tindahan. Kinalaunan noong araw na iyon, may pumunta sa opisina ni Vincent para kunin ang bayad para sa motor na binili ni Jomon. Nagulat si Vincent nang makita ang bill dahil ang presyo ng motor ay nasa 1.8 milyong rupees. Matapos bayaran ang lahat ng iyon, dumiretso si Vincent sa bahay para salubungin si Jomon dahil nakaramdam siya ng inis sa inaasal ng kanyang anak. Maging ang kapatid ni Jomon, si Alphonse, ay nakaramdam din ng inis sa ugali ni Jomon. Para mabawi ang pagkakamali ni Jomon, pinarusahan ni Vincent at hiniling sa kanya na maging driver ng bus na pagmamay-ari niya. Si Jomon, na tumanggap ng parusa, ay walang pakialam at isinagawa ito ng may sigasig. Dahil sa kanyang magandang hitsura, nakaramdam ng saya ang mga pasahero at nagbigay pa sila ng maraming tip para sa kanya. Sa kasamaang palad, kinabukasan, habang nagmamaneho ng bus si Jomon, nakakuha siya ng ticket dahil siya ay nagmamaneho ng walang ingat at wala siyang lisensya sa pagmamaneho, ngunit sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang tiyahin na mayor ng lungsod sa problema. Si Jomon ay pinagalitan ng kanyang tiyuhin dahil sa violation at pagmamaneho ng walang ingat. Pagkatapos ay hiniling ng kanyang tiyahin na magsisi sa kanyang pagkakamali at pumunta sa simbahan. Kaya, kinabukasan, pumunta doon si Jomon kasama ang kanyang kapatid na si Lali. Sa simbahan, nakita ni Jomon ang isang magandang babae nagngangalang Catherine. Dahil alam niyang naaakit ang kanyang kapatid kay Catherine, ipinaliwanag ni Lali na si Catherine ay nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante na may malaking negosyo sa Dubai. Nang malaman ng tungkol sa balitang ito, natuwa ang tiyuhin ni Jomon dahil kung magpakasal siya, mas yayaman ang kanilang pamilya. Kinabukasan, sadyang ipinaroda ng tiyuhin ni Jomon ang kanyang sasakyan sa likod mismo ng sasakyan ni Catherine, na nagbabalak na harangan ang kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Jomon dala ang kanyang sasakyan para sunduin si Lali na nasa mismong lugar din. Pagkatapos ay inimbitahan ni Lali si Catherine na sumama sa kanila pauwi. Nang makita si Jomon na tuwang-tuwang nakatingin kay Catherine, hiniling ni Lali si Jomon na ihatid siya sa isang cafe, na nagsasabing gusto niyang makita ang kanyang asawa doon. Ginawa niya iyon para mapag-isa si Jomon. Habang nasa daan, nagsimula silang maging komportable at nag-uusap. Sa kabutihang palad, ibinahagi rin ni Catherine ang parehong pakiramdam kay Jomon. Simula noong araw na iyon, naging mas malapit sila at nauwi sa pagde-date. Isang araw, nagpapatakbo si Vincent ng isang proyekto kasama ang kanyang kasosyo sa negosyo. Nagbigay ng kapital ang kanyang kasosyo ng pera sa proyekto habang sinasabing magiging maayos ang takbo ng proyekto. Pagkatapos noon, nagpasya si Vincent na ibigay ang kanyang tindahan ng damit kay Jomon at binigyan siya ng responsibilidad na patakbuhin ang negosyo. Kinagabihan, nakatanggap ng sorpresa si Vincent mula sa kanyang mga anak dahil ang araw na iyon ay ang kanyang kaarawan. Nakita na sila ay isang masayang pamilya, ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Isang araw, pumunta si Vincent sa tindahan ng damit na ibinigay niya kay Jomon para mamili ng ilang damit. Pagkatapos ay tinanong niya ang clerk tungkol sa shop at nalaman na ibinente ni Jomon ang shop sa ibang tao ilang linggo na ang nakalipas.
Nagalit si Vincent nang marinig iyon. Umalis siya sa shop na nabigo at dumiretso sa construction project para tingnan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, muli siyang nakatanggap ng napaka-nakagugulat na balita. Ipinaalam sa kanyang mga empleyado roon na ang lupain ng proyekto ay hindi nakatanggap ng pahintulot para isagawa ang konstruksyon at ang pulisya ay gumawa ng warrant of arrest para kay Vincent. Ang lahat ng balitang ito ay isang matinding dagok para kay Vincent. Nilapitan siya ng kanyang assistant na si Raveny at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Vincent na nangako siya sa kanyang kasosyo sa negosyo ng malaking kita. Isinangla niya ang kanyang mga tindahan, bahay, at mga ari-arian sa lalaki at iyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanya. Nadismaya si Raveny sa kanya sa paggawa ng ganoong mahalagang desisyon ng unilaterally. Wala silang ibang pagpipilian kundi isuko ang lahat. Nadismaya ang lahat ng anak ni Vincent sa kanya. Ang padalos-dalos na desisyong iyon ay nagdulot ng malaking halaga sa pamilya. Matapos ipakita ang kanilang pagkabigo, bawat isa sa kanila ay umalis ng bahay. Di nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Vincent. Ngunit dumating si Raveny sa huling sandali at sinabing responsibilidad niya ang lahat at siya ang kukuha ng parusa. Ginawa niya lahat iyon para makapagsimula muli si Vincent mula sa wala. Ang makita ang sakripisyo ng kanyang katulong at kaibigan ay lalo lang siyang nakonsensya. Habang nawawala ng pag-asa si Vincent, dumating si Jamon upang imbitahan siyang umalis ng bahay dahil malapit ng kumpiskahin ang bahay ng bangko. Dinala ni Jamon ang kanyang ama sa apartment na inuupahan niya sa Tirupur. Pagdating nila doon, nagpahinga kaagad si Vincent. Kinaumagahan, pumunta si Mushtaq sa kwarto para maghanda ng kape para kay Vincent. Pagkatapos ay dinala niya si Vincent sa pabrika ng damit na kanyang itinayo at ipinaliwanag na nakipagtulungan si Jamon sa kanya upang patakbuhin ang negosyo ng pabrika gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang motor at tindahan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ipinagmamalaki ni Vincent ang kanyang anak na naging independent. Nang maglaon, pagkarating sa pabrika, nalaman ni Jamon na ilang tao ang dumating na naglalayong kolektahin ang utang na inutang ni Mushtaq. May utang siya sa mga taong ito dahil pinatakbo niya ang negosyo ng walang pakialam tungkol sa kita at pagkalugi sa kanyang pabrika. Dahil dito, naging dahilan upang kumpiskahin ng bangko ang pabrika at napilitang isara ito ni Jamon. Dahil sa pagkadismaya kay Mushtaq, agad siyang hinanap ni Jamon at agad siyang binugbog. Wala na siyang mapagkakakitaan ngayon. Pagkatapos ng nakakapagod na araw na iyon, umuwi na si Jamon. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang anumang nangyari sa kanya dahil ayaw niyang mabago ang kanyang ama. Di nagtagal, pumunta si Jamon para makipagkita sa kanyang mayayamang kapatid. Naawa sila kay Jamon ngunit hindi pa rin nila mapatawad ang pagkakamali ng kanilang ama na nagresulta sa hindi nila nakuha ang mana na dapat nilang makuha. Nairita si Jamon nang marinig ang mga salitang iyon at nagpas siyang umalis dahil ang iniisip lang ng kanyang mga kapatid ay ang tungkol sa kayamanan at mana mula sa kanyang ama. Sa kanyang pag-uwi, si Jamon ay nakatanggap ng tawag mula kay Catherine na nagsabi sa kanya na talagang namimiss niya siya at alam din niya ang tungkol sa mga problema sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jamon na pumunta sa kanyang bahay. Pagdating doon ni Jamon, malugod na tinanggap ni Catherine si Jamon, ngunit hindi nagustuhan ng kanyang ina ang pagiging malapit ng kanyang anak kay Jamon, dahil alam niyang bangkarote siya at ayaw niyang magpakasal ang kanyang nag-iisang anak sa isang lalaki mula sa isang mas mababang uri. Si Jamon, na nakarinig nito, ay lumapit kay Catherine at sa kanyang ina na nag-uusap, at humingi ng tawad sa kanila. Pagkatapos ay nagpasya siyang wakasan ang relasyon kay Catherine. Ginawa niya ito dahil may kamalayan siya sa sarili at naramdaman niyang hindi karapat-dapat si Catherine sa isang tulad niya. Kinabukasan, si Jamon ay sabik na naghahanap ng trabaho dito at doon at aksidenteng nakilala niya ang isang dating kaibigan niya na nakakaalam ng kanyang problema. Pagkatapos ay tinulungan siya ng kanyang kaibigan at ipinakilala siya sa kanyang amo upang makakuha ng trabaho sa pabrika. Si Jamon ay hiniling na magsimulang magtrabaho kinabukasan. Siya ay kinuha bilang sales para sa kumpanya upang magbenta ng mga kalakal. Nabuhay siya sa trabahong ito nang may sigasig araw-araw. Isang araw habang ginagawa ang kanyang trabaho, nakita ni Jamon ang ilang teenager na naka-motorbike at biglang naalala ang mga araw noong mayaman pa siya. Pagkalipas ng ilang sandali, tumawag ang kanyang hipag at sinabing naglipat siya ng pera kay Jamon at sa kanyang ama at binigyan sila ng apartment. Ginawa niya iyon ng palihim nang hindi alam ng kanyang asawa dahil nakaramdam ito ng pag-aalala sa kanila. Laking pasasalamat ni Jamon nang marinig iyon. Habang nasa daan, nakita rin ni Jamon si Mushtaq na paparating at sadyang iniwasan siya. Matapos makipag-usap kay Jamon, humingi ng tawad si Mushtaq at sinabing gumawa siya ng maliit na negosyo bilang paghingi ng tawad. Inimbitahan din niya si Jamon na muling magtrabaho nang hindi humihingi ng pera. Nang makita ang sinseridad ng kanyang kaibigan, sa wakas ay pinatawad siya ni Jamon at tinanggap ang alok. Sa kabilang banda, pumunta si Vincent sa isang tindahan para bumili ng sigarilyo ngunit sa kasamaang palad, wala sa tindahan ang sigarilyong hinahanap niya.
Biglang dumating ang isang lalaki nagngangalang Perumal at tinulungan siyang maghanap ng tindahan na nagbebenta ng mga sigarilyong gusto niya. Habang papunta sa tindahan, sinabi ni Perumal kay Vincent na dati siyang sastre, ngunit matapos mawala ang kanyang customer, napilitan siyang isara ang kanyang negosyo. Nang marinig ito, nakaramdam ng pag-aalala si Vincent at inimbitahan si Perumal na magtrabaho sa pabrika ng kanyang anak. Pagdating nila sa pabrika, pumasok si Vincent at balak niyang makipagkita kay Jamon, ngunit sinabi ng empleyado doon na nalugi ang may-ari at naibenta na niya ang kumpanya. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkadismaya si Vincent. Si Perumal, na nakakita sa kanya, ay hindi siya pinagtawanan at sa halip ay pinakalma si Vincent at pagkatapos ay umalis. Kinagabihan, pagka-uwi lang ni Jamon, agad siyang sinampal ni Vincent dahil nakaramdam siya ng pagkadismaya na pinagsinungalingan siya ng sarili niyang anak. Tinanong niya tuloy ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Jamon. Sa sandaling iyon, agad na humingi ng tawad si Jamon at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol dito. Sinabi ni Jamon na ayaw niyang malungkot ang kanyang ama dahil nakita niyang nalugi ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Vincent, na nakarinig sa paliwanag ni Jamon, na kung dati ay sinabi niya ang tungkol sa mga problemang nararanasan niya, pagkatapos ay makakahanap sila ng mas murang bahay na mauupahan para hindi masyadong malaki ang mga gastusin. Sa huli, humingi sila ng tawad sa isa't isa at pagkatapos ay nagyakapan. Sa wakas, lumipat si Jamon at ang kanyang ama sa isang mas maliit na bahay, ngunit sa kabila ng paglipat sa mas murang lugar. Mukhang masaya sila rito, maging si Jamon ay naging mas masigasig sa pagtatrabaho. Palaging sinasabi ni Vincent kay Jamon na manatiling nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon sila sa ngayon. Gayon din, ang katulong ng kanyang ama, si Raveny, ay pinalaya mula sa bilangguan. Kinabukasan, pumunta si Jamon sa kumpanya ng tela at nakilala ang assistant manager ng kumpanya na si Vaidehi. Ang intensyon ni Jamon ay ang kumpanya na magkaroon ng partnership sa kanyang maliit na kumpanya sa MNG Garment, ngunit tinanggihan ang kanyang aplikasyon dahil hindi siya nagsumite ng email sa kumpanya. Pagkatapos ay hiningi niya ang Wi-Fi password ng kumpanya para magpadala ng email ngunit hindi sinabi ni Vaidehi sa kanya. Si Jamon, na hindi nakuha ang Wi-Fi password ay lumapit sa manager ng kumpanya at minamanipula siya para ibigay sa kanya ang password. Pagkatapos ipadala ang aplikasyon, agad nilapitan ni Jamon si Mushtaq sa kanyang maliit na pabrika. Ibinigay ni Mushtaq ang lahat ng pananagutan sa pananalapi kay Jamon upang hindi na magkamali pa. Pagkatapos, hiniling ni Jamon kay Mushtaq na ihatid ang mga gamit na ginawa nila gamit ang bus dahil kailangan nilang mag-ipon, ngunit tumanggi si Mushtaq dahil kadalasang huli ang mga bus at magiging problema iyon. Nang marinig iyon, nagpa siya si Jamon na ihatid ang mga gamit. Sa bus, nakita ni Jamon si Vaidehi na nagkataong sumakay sa parehong bus. Natulog si Jamon sa biyahe hanggang sa magising siya matapos makarinig ng kaguluhan. Pagkatapos ay nakita niya ang mga uwak na nagpoprotesta sa driver dahil lasing ang driver at naantala ang biyahe. Ang mga pasahero na nalaman na ang biyahe ay ipinagpaliban ay labis na nagalit. Pagkatapos ay nagkusa si Jamon na lihim na sumakay sa bus dahil may karanasan na siyang magmaneho ng bus ng kanyang ama noon at iniwan ang lasing na driver. Pagkarating sa kanyang destinasyon, lubos na nagpapasalamat ang mga pasahero para sa kanya. Pagkatapos noon ay pumunta si Jamon sa palengke, namimili para sa mga pangangailangan ng kanyang pabrika. Nang matapos siya mamili, nalaman niyang umalis na ang bus na kailangan niyang sakyan at wala ng mga bus na darating hanggang kinabukasan. Nagkataon, nakita ni Jamon si Perumal na pagkatapos ay inimbitahan siyang manatili sa kanyang bahay ng isang gabi bago siya bumalik sa bayan kinabukasan. Agad namang tinanggap ni Jamon ang alok ni Perumal. Pagdating nila sa bahay ni Perumal, nagulat si Jamon nang malaman na si Vaidehi ay anak ni Perumal. Nang makita ang kanyang ama at si Jamon, inimbitahan sila ni Vaidehi para sa hapunan. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Jamon dahil maraming lamok at patuloy itong bumabagabag sa kanya. Biglang lumapit si Vaidehi sa kanya at binigyan siya ng repellent. Pagkatapos ay nag-usap sila ng mahaba hanggang sa mag-umaga na. Ang relasyon sa pagitan nila ay naging mas malapit. Isang araw, inimbitahan ni Perumal si Vincent na magtrabaho sa isang pabrika ng pananahi. Sinadya ni Vincent na magtrabaho doon dahil hindi siya binigyan ni Jamon ng pera para makabili ng sigarilyo. Sa kabilang banda, sina Jamon, Mushtaq, at Vaidehi ay tumatambay sa isang cafe. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Vaidehi ng isang tawag na humiling sa kanya na bayaran agad ang kanyang utang. Sa oras na iyon, walang pera si Vaidehi at humingi ng karagdagang oras sa lalaki. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki. Sina Jamon at Mushtaq, na nakarinig nito, ay agad na nagsabi sa kanya na ang unang tubo na nakuha nila sa kanilang negosyo ay ibibigay sa kanya upang mabayaran ang kanyang utang. Sinabi nila na ito ay regalo para sa pagtanggap sa kanilang maliit na kumpanya sa partnership. Medyo nahiya si Vaidehi dahil doon, pero agad siyang kinalma ni Jamon.
Salamat sa perang ibinigay ni Jumon. Mababayaran ni Vaidehi ang kanyang utang. Pagkatapos ay pinagdiwang niya ito sa isang party sa kanyang bahay. Pagkatapos ay inimbitahan ni Perumal si Vincent na pumunta habang si Jumon ay inimbitahan ni Vaidehi. Sa party, nagpanggap sina Vincent at Jumon na hindi magkakilala. Pagkatapos ng party, nalaman ni Jumon na nakabili ang kanyang ama ng sigarilyo sa kabila ng hindi nakatanggap ng pera mula sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vincent na ito lang ang mga sigarilyo na matagal na niyang binili. Isang araw, pupunta si Jumon sa isang pabrika ng pananahi para kunin ang order ng isang customer at aksidenteng nakita niya ang kanyang ama na nagtatrabaho doon. Mukhang naiinis siya at agad na kinaladkad ang kanyang ama palabas at tinanong kung bakit siya nagtatrabaho nang hindi muna sinasabi sa kanya. Agad na ipinaliwanag ni Vincent na siya ay nagtatrabaho lamang upang matugunan ang kanyang sariling mga pangangailangan. Kinagabihan, nang umuwi si Jumon mula sa trabaho, binigyan niya ang kanyang ama ng isang pakete ng imported na sigarilyo na nagustuhan ng kanyang ama. Natuwa si Vincent, pero biglang, sinabi sa kanya ni Jumon na hindi niya ito binigyan ng pera pambili ng sigarilyo dahil gusto niyang maging malusog siya para mas mabuhay pa siya kasama niya. Nang marinig ang mga dahilan ni Jumon, naantig si Vincent at agad niyang itinapon ang mga sigarilyong binili ni Jumon. Nangako siyang titigil sa paninigarilyo. Sa kabilang banda, nakatanggap si Vaidehi ng isang gawain mula sa kanyang manager na alagaan ang isang kliyente mula sa France na patuloy na nagkokomento na hindi niya naiintindihan. Agad niyang tinawagan si Jumon para humingi ng tulong sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, agad na dumating si Jumon at tumulong. Lumabas na gusto ng kliyente na magsaliksik ng mga tradisyonal na damit ng Indian. Mukha siyang nasisiyahan at masaya nang isama siya nina Jumon at Vaidehi, at salamat sa kanilang mahusay na trabaho, gusto ng kliyente na makipagtulungan sa negosyo ni Jumon at hiniling sa kanya na i-export ang kanyang mga paninda sa France. Si Jumon, na nakarinig nito, ay masayang-masaya, ngunit nang pag-usapan nila ang tungkol sa pakikipagtulungan, natanto nila na nangangailangan ito ng malaking pera. Kaya sinadya niyang kanselahin ito. Gayunpaman, sa gabi, nanaginip siya. Sa panaginip na ito, nakahanap siya ng solusyon sa kanyang problema sa pamamagitan ng pagbisita sa isang production house sa isang maliit na nayon para aanyayahan silang makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya at tinipon ang mga manggagawa roon upang handang makipagtulungan. Nangako rin siya na babayaran sila ng higit pa kaysa sa iba pang mga kumpanya, ngunit ang kabayarang matatanggap nila ay pagkatapos ipadala ang produksyon sa France. Nang makita ang sinseridad ni Jumon, sumang-ayon ang mga manggagawa doon. Hindi nagtagal at natapos nilang lahat ang produksyon at na-import ang mga ito sa France. Salamat sa pagunlad na kanilang ginawa, masaya ang bangko na magpahiram sa kanila ng pera upang patakbuhin ang negosyong kanilang pinapatakbo. Matalinong pinangasiwaan ni Jumon ang mga kita mula sa kumpanya at ginamit ang perang nakuha para bayaran ang mga manggagawa sa nayon at ipambili ng bahay para sa kanyang ama. Kinabukasan, agad na naghanda si Jumon na lumipat sa kanyang lumang bahay sa lungsod na puno ng alaala mula sa kanyang pagkabata. Habang nasa biyahe, namangha ang kanyang ama kay Jumon dahil malaki ang pinagbago niya at naging responsable at mapagkakatiwalaang tao na siya. Tumigil na rin siya sa panliligaw sa mga babae sa kabila ng lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isang lalaki. Napangiti na lang si Jumon sa narinig. Pagdating niya sa kanyang lumang bahay, tinipon ni Vincent ang lahat ng kanyang pamilya upang ipagdiwang ang tagumpay na nakamit ni Jumon. Ipinagmamalaki ng lahat si Jumon sa pagsauli ng mga mahahalagang ari-arian ng pamilya. Hindi lang ang bahay, kundi ang lahat ng mahahalagang ari-arian na nakumpiska ng bangko. Kabilang ang konstruksyon na pinigil ng pulisya, ay naibalik din sa kanila. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Vincent at nangako na hindi gagawa ng mga desisyon ng unilaterally at hindi uulitin ang mga pagkakamaling nagawa niya. Isang umaga, niyaya ni Jumon ang kanyang ama na mag-ehersisyo. Nagulat si Vincent nang makita si Perumal na nakatira sa kapareho niyang complex. Hindi lang si Perumal kundi pati na rin si Vaidehi. Lahat ng iyon ay plano ni Jumon. Ginawa niya lahat iyon dahil may relasyon siya kay Vaidehi at malapit na silang ikasal. Dito nagtatapos ang ating recap.